ang ating text from 1 Peter chapter 1 verses 14 to 16. So let's read together. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as He called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. So salamat po. Can you please all be seated? And sa pagkakataong ito, please help me to welcome ang ating pong senior pastor and founder of GLCM, no other than Pastor Rolly Moronia. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Thank you. Thank you, Sister Dol. At sa ating pong praise and worship, magandang umaga po sa inyong lahat. At ganun din po sa mga nasa online na nanonood, welcome po kayo sa Sunday Worship Celebration ng God's Light Christian Ministries. At maging yung ngayong lang nakadalo sa gawain ito, dito sa loob ng bulwagang ito, ang aking prayer, ngayon pa lang, ang banal na Espiritu ang kumilos sa inyo, pagpalain kayo ng Diyos, sapagkat siya ay mabuti, mahal tayong lahat. Ang Diyos ay palagi tayong gumagawa ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Dapat mayroong bagyo, no? Pero hindi natin naranasan yung bagyo. Ibig sabihin ng Diyos ang kumilos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bago po dun sa ating mensahe, ay kwentuhan ko muna kayo para yung mga nasa mode ng inaantok ay magising. Ngayon ko lang uli gagawin ito Matagal ko nang hindi ginagawa. So this is a funny story. Kung talagang funny, Sa isang jeepney, may mga nakasakay na mga pasahero. Ang sabi nung isang estudyante, "Paman-tsuper, ito po ang bayad ko. Ako po ay estudyante, nag-aaral po ako ng nursing," sabi niya. So, inabot yung 50 pesos. Sumunod naman yung isang estudyante, "Mama Chuper, ito po yung bayad ko. Estudyante rin po ako. At nursing po ang aking kinukuha." Nag-abot ng 100 pesos. Tapos yung isa naman ay medyo may edad, sabi niya, "Ma, ito po yung bayad ko. Senior po ako. Pupunta po ako sa ospital at ako po ay magpapagamot." Inabot yung 500 na medyo ramdam noong mga pasahero. Inis na yung tsuper kasi umagang-umaga, mga buo ang binibigay. 50, 100, 500. At ito pa yung isang matipunong lalaki, nagbayad. "Mama tsuper, ito po yung bayad ko. Inabot 1,000 pesos. So, lalong nainis yung tsuper, sumigaw na, "Ano ba kayo? Wala akong susukli dyan sa 1,000 pesos na yan," sabi niya. So sumagot ulit itong lalaking ito. Sabi niya, "Ay, ililibre ko na po itong mga lahat ng nakasakay dito sa jeep. At kung meron po sobra, Mamang Tsuper, sa inyo na po ang sukle." Tapos sabi niya, "Ay, siya nga po pala. Ako po ay nagtatrabaho bilang kontraktor dito po sa flood control project ng DPSW." O bakit kayo natawa? Ang isip nyo talaga, i-reset nyo yung isip nyo yan. So tayo po ay nasa tema ng ating pong The Heart of the Matter. At ito na po ang ating pang-apat na linggo na tinatalakay po ito. Sana po yung ating mga pag-aaral ay tunay na nagre-rema sa ating isipan at naisasagawa po natin ito. At kung di pa naman natin sasagawa, hindi naman huli pa ang lahat habang may buhay pa tayo. Amen po ba? Kaya sa ngayon po, at alayos ko pong i-recap lang ng konti, yung ating pong mga topic, mga nakaraan. Pakilagay nga sa screen, anak. So yung una ay ating na pag-aralan yung above all else. Na ibig sabihin ay napakahalaga ng ating puso sapagkat ang Diyos ay sa puso tumitingin. Ito ang pinaka-core center ng ating buhay. Kaya above all else, yung puso talaga ay ating talagang ito ay inaalagaan. Kaya yung Proverbs chapter 4 verse 20 to 27, iyan po yung ating napag-aralan. At yung pangalawa po, nung second week naman po ay yung the heart at war. Alam natin na merong pakikidigma, merong mga spiritual conflict, merong palaging labanan. Minsan, hindi alam ng iba, pero sa puso natin, handoon yung struggle na hindi alam ng iba.
So, pero minsan, lantad naman. Pero dahil dyan, kaya merong digmaan. Pero dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, palagi tayong tagumpay. Yun ang maganda na, may digmaan, may problema, may sinulim. Pero dahil kay Jesus, merong palagi tayong tagumpay. At yung pangatlo, ay yung ating napag-aralan ay yung a heart like His. So, hindi lang tayo dapat maging katulad ng puso ni Jesus. Kung hindi, dapat naka-align ito sa kanyang mga palatuntunan, sa kanyang purpose, sa kanyang ninanais atin. Alam nyo tayo, lahat tayo bilang mga Christian, ay meron po tayong mga purposes, merong gustong ng Diyos na ipagawa sa atin. Magkakaiba, hindi lahat ay pastor, hindi lahat ay negosyante, hindi lahat ay worship leader, hindi lahat ay mga nasa iba't ibang ministry. Pero dapat alam natin ito at kung paano natin ito ginagawa, naka-align sa puso ni Jesus. Kaya yung a heart like His. Amen po ba mga kapatid? And this last week po ng September, ang atin naman pong pag-aaralan ay yung ating pamagat na heart reset. Heart reset. At nabasa na po yung pinakuna ng ating verses, 1 Peter chapter 1, verse 14 to 16. Ang word na reset ay galing sa dalawang salita. Yung una, yung muli o again. Yung set, ayusin, itayo, ibalik sa tamang posisyon. Literally, the meaning is ibalik muli sa tamang pwesto, posisyon, o kondisyon. Kaya nga, reset. Ngayon, may isang example dito, kapag halimbawa nagka-problema tayo sa ating mga gadget, halimbawa cellphone, iPad, o yung mga computer, ginagamit natin yung command na reset para bumalik sa original setting. Tama po ba yun? At para makorek ang errors o malfunctions. Then, mag-uumpisa ka uli ng setting from the start. Kaya this message, mga kapatid, ay nakapokus ito o focuses on resetting our hearts in order to live a life of true holiness. Ang sabi nga ng Bible, set apart for God, being different from the rest. Set apart from God, being different from the rest. A life which conforms to the purposes of the Lord rather than to the patterns of this world. Yun ang turo sa atin. So, kung ikaw ay follower ni Lord, may naganap na reset sa puso mo nang ikaw yung pasya na tanggapin siya bilang Lord and Savior. Therefore, dapat kakaiba ka. Kaya, tingnan mo yung katabi mo, may kakaiba ba sa kanya? Taas ang kamay nang gustong matawag na kakaiba siya. Taas ang kamay. Yung ayaw magtaas ang kamay, makakaroon kayo ng gulite. Hindi pala. So, anong kakaiba? Ang nais nating tukuyin. Isang taong sensitive and conscious sa kanyang identity in Christ. Isang taong aware sa ginagawa ni Lord sa church family na kanyang kinabibilangan upang pakinggan at sumunod sa akay ng Diyos at maging kasangkapan na maisakatuparan ang kanyang pakay. Isang taong siniseryoso ang kanyang pagka-Kristyano, pero hindi boring kasama. Hindi ba dapat lang talaga na kakaiba ang mga Kristiyano? Dapat may pagkakaiba. Distinct, separate out of the ordinary. Kung oobserbahan po natin ang Gospels, si Kristo mismo ay kakaiba kahit noong bata pa siya. At kahit nang maging tagapagturo na siya, mga kapatid, hindi pangkaraniwan ang kanyang attitude, ang kanyang style, speech, o yung kanyang social behavior. Kumpara sa ibang mga religious leaders and teachers of the law, noong siya ay nagkatawang tao, noong sa kapanahon niya. Kakaiba ang kanyang itinuturo, kakaiba ang kanyang pakikitungo. Kaya nga,
naging kapuna-puna siya sa grupo ng mga religious leaders, mga religious people, ordinary citizen, at maging sa mga notorious people. And ang sabi niya sa kanyang mga tagasunod ay maging katulad niya, banal at kakaiba. Sabi ng Bible, be holy, for I am holy. Bunga nito, ang mga early disciples ay naging kapuna-puna rin ang kanilang pagkakaiba. In a manner that they won many Christ wherever they went. Naging magandang patotoo sila at nakahikayat para sila ay maging Kristiyano at kilalanin si Lord. Kaya ang salitang kakaiba, mga kapatid, sa context ng Bible, yung word na holy, ang biblical meaning sa Hebrew ay set apart, separate, at saka sacred. Wala. So sa Greek, set apart for God, pure o different. So ginamit sa Greek ang salitang different o kakaiba. Kaya doon natin kinuha yun. So ginamit ito hindi upang ilarawan ang isang taong weird o different with negative connotation. Positibong pagkakaiba ang ipinapakita po rito, mga kapatid. At kaya sa naiba ay dahil natatangi at angat sa iba ang quality ng ating mga buhay. Yun ang dapat na mangyari. Meaning, hindi lang basta nawala ang bisyo o hindi na nagmumura gaya ng dati, kundi iba na rin ang kanyang pananaw sa buhay, values at lifestyle. Kumpara sa nakakarami, kumpara sa karamihan. Are you following, mga kapatid? Kaya, nung maborn again tayo, na nakilala natin si Lord, naging sabi natin, Christian na tayo, follower, nabago na ang buhay natin. Therefore, o kaya dapat, kakaiba na at hindi na tayo babalik sa ating dating pagkatao. Katulad nga po ng nilalaman ng awiting ito ng isang mga kanta. Hindi po ba? Si Cindy, ano ata yan? Sino ba yan? Si Cindy Lacanilaw. So, tingnan natin yung chorus nito kung nasa Escrimpan, di ba? Sabi, mayroong bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit, ang alak na mamahalin, kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang luma rin. Hindi ba pagka nagbihis na kayo, siyempre, lagyan nyo na sa marumihan nyo, hindi nyo na isusuot yun, di ba? Mali bang laban mo yung damit doon sa pagkakataong iyon. So, ibig sabihin tayo, mga kapatid, malinaw din sa lahat na ang pagkakaibang ito ay naganap nang magsuko tayo ng buhay kay Lord. Natatandaan niyo po ba nung tanggapin ninyo si Lord bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Ako po ay tagal na, buwan ng March 1981. Pero tandang-tanda ako pa yon para akong nasa alapaap at iba ang aking pakiramdam. So, tandaan yun. Kaya dapat alam niyo yung spiritual birthday ninyo. Para doon pa lang nakita nyo, meron kayong assurance ng kaligtasan. Kaya meron kayong pinanganak kayo sa iyong nanay at tatay, biologically, pero dapat spiritually, alam ninyo ang inyong kapanganakan. Kaya, in short, itong ating pinag-uusapang itong reset, ang kabanalang ito ay pagpapakita ng ating seryosong relasyon kay Jesus. Holiness is like restoring God's original design in our hearts. To be holy is to be different, not add. It means set apart for God, reflecting His character and living in a way that points people to Jesus. Tayong lahat ng mga mananampalataya kay Kristo, mga kapatid, ay tinawag upang mamuhay sa kakaiba at naibang lifestyle. Sabi nga po ninyo, kakaiba ka dapat. Iba yung lifestyle natin. Sabi mo, iba yung lifestyle natin. Ngayon, mga kapatid, tuloy natin. Malinaw ang pahayag ng Diyos through the Apostle Peter. Ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. At dahil dito, nais niyang tularan natin siya kung ano siya. Yun ang sinasabi, yun ang turo sa atin. Banal.
At ito ay hindi lang isang pagkatawag. Ito ay isang utos. Tayo ay inutusan ng Diyos na mamuhay ng isang banal na buhay na hindi lamang full of enthusiasm, kundi kumikinang sa kabanalan. Holiness is not optional. It is mandatory. Mga kapatid, option mo kung manatili ka single o kung gusto mong mag-asawa. Option mo yan. Option mo kung gusto mong magpayaman o mamuhay ka ng simple lang. Option mo rin kung anong diet ang nais mo para sa sarili mo o para sa katawan mo. Pero wala kang option kung mamumuhay ka ng may kabanalan o hindi. Sapagkat ang kabanalan ay hindi option. Ito ay utos ng Diyos sa atin. Pwede bang palakpan natin si Lord ng malakas? Ngayong araw, titingnan natin mula sa 1 Peter chapter 1 kung ano ang ibig sabihin ng heart reset. Paano ba ang tamang pananaw ng pagiging kakaiba? Ano ba talaga ang ibig sabihin nito at kinalaman nito sa ating pamumuhay? What does it really mean to be holy or different? Where do we need a reset? Number 1, reset your way of learning. Reset your way of learning. Dapat kakaiba kang mag-isip. 1 Peter chapter 1 verse 13a, kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Holiness starts in the mind. Holiness starts in the mind. Kaya Peter says, prepare your minds. Ang tanong, kumusta po ang setting ng ating mga isipan? Need po ba ito i-reset? Sa 1 Peter chapter 1, pinaliwanag ni Pedro kung gaano kadakila ang kaligtasang tinanggap ng mga mananampalataya. Isang buhay na pag-asa na dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, isang mana na hindi mawawala. Dahil dito, kahit may pagsubok po tayo at pagdurusa, may dahilan ang mga Kristiyano para magalak. Pagdating sa verse 13, ito ang unang utos sa buong sulat, which literally translates, ang sabi, therefore, prepare your minds for action. Ano ang background dito, mga kapatid? Noong panahon niya, ang mga lalaki ay naka-long robe. Alam niyo ba yung robe, di ba? Mula naka-long robe. At kapag may trabaho o kailangan tumakbo, hinihila nila pataas yung laylayan ng robe at itinatali doon sa waist belt para makagalaw ng malaya. Sa atin naman ngayon, ang ginagamit na idiom ay yung roll up your sleeves. Di ba alam niyo yung roll up, ano mo yung sleeves mo? Kaya nga yung iba, pagka makikipagsuntong, teka, ano ko muna yung sleeves ko. Pero mga ganon. So, which means, ihanda mo ang sarili mo. At ang unang step, ayon kay Peter, ayusin mo una sa lahat ang isipan mo. Yan ang sabi ni Peter. Holiness doesn't happen by accident. It requires intentional preparation and effort. Mismo ang science ay kinumpirm nila ang significant role ng isipan. Hindi po ba? Didinig natin madalas ito, yung mga ayon sa mga behavioral experts, sabi, garbage in, garbage out. Kung ano ang pinapasok mo sa utak mo, yun din ang lalabas sa buhay mo. Hindi po ba? Kaya nga, pag ikaw, panood ka ng panood ng mga nakakatakutan, na yun, nakapanaginipan mo yun. Kung ikaw ay mahilig doon sa mga drama-drama, yun ang nagiging buhay mo, nagiging emotional ka. Hindi po ba? Kung ikaw ay mahilig doon sa ibang mga sine na ini-enjoy mo pansamantala, pero pagdating ng araw ay parang nakakatulad mo na pala sila, di ba? Sana wala nang nanonood sa inyo dito ng mga digma, ng mga patayan, mga nakawan, mga rape, ano? Sana wala nang ganon. Kaya, ang sabi, kung ano yung pinapasok mo sa isip mo,
ganon ang nangyayari sa iyo at kung ang yung palagi mong nakikita, ganon din ang nangyayari sa iyo. Kaya nga, garbage in, garbage out. Ngayon, ito naman ang sabi sa Kawikaan, di po ba? Sabi, Proverbs chapter 23, verse 7, For as he thinks within himself, so he is. Pagdating po sa New Testament, kinumpirm din at inelaborate ni Apostle Paul ang kalagahan ng mindset reset. Romans chapter 12, verse 1, 2. Basahin po natin ito ng malakas. Sabayan po ninyo ako. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Di ba? Kaya sabi pa, huwag kayong makiayon saan? Sa takbo ng mundong ito at sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang manawaan ninyo ang kanyang kalooban. At sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng mundo, go with the flow. Sabi ng Bible, renew your mind. Sabi ng mundo, follow the crowd. Sabi ng Bible, follow Jesus. Ang sabi ng mundo, blend in. God says, stand out. Ang sabi ng mundo, maging kagaya ka ng iba. Ang sabi ng Bible, maging kakaiba ka. Amen. So ang pangalawa, reset your way of living. Kanina, ang pinapareset sa atin yung ating isipan. Ngayon naman, pinapareset yung ating pamumuhay. Kaya reset your way of living. Kapag iba na, kapag iba ka nang mag-isip, the next thing is magiging kaiba rin ang iyong pamumuhay. Sabi nga po ninyo, pamumuhay. Kapag tama ang isip, tama rin ang buhay. Right thinking leads to right living. Kaya sa 1 Peter chapter 1, verse 14 to 15, sabayan niyo lang ako sa pagbasa. Ready, go. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Ngayon, merong isang illustration na share ko sa inyo. Noong pong 1924, nakatuon ang mga mata ng mundo sa Paris para sa Summer Olympics. At ito ay si Eric Liddell, isang Scottish sprinter, ay naging pambansang bayani. Mabilis, humble, at may paninindigan siya. Siya ang inaasahang mananalo ng gintong medalya sa 100 meters dash, sapagkat ito nga ang forte niya. Ngunit, nang ilabas ang schedule ng karera, mga kapatid, ang 100-meter race ay natapat sa araw ng linggo. Tahimik na tumanggi itong si Eric. Sinabi niya, ang araw na ito ay nakatalaga para sa Diyos. Hindi ako tatakbo sa araw ng linggo. Yun ang kanyang conviction. Napag-initan siya ng mga kritiko, nagalit sa kanya, ang mga politiko, ininsulto siya ng mga mamamahayag, ngunit nanindigan itong si Eric. Ginugol niya ang linggo sa pagsamba, habang ang iba ay tumatakbo para sa medalya. Ngunit, hindi doon nagtatapos ang kwento. Nag-ensayo si Eric para sa 400 meters, isang karera na hindi niya pinaghandaan para sa Olympics na iyon. Pero sa araw ng karera, isang Amerikanong trainer ang nag-abot sa kanya ng papel na may nakasulat na 1 Samuel chapter 2 verse 30. Those who honors me, I will honor. Tumakbo itong si Liddell at tumakbo na parang apoy. Ano ang resulta? Hindi lang siya nanalo, naitala niya
sa buong world record ng 47.6 seconds sa 400 meter na tumagal ng 12 taon bago ito na-break. Ngunit, hindi pa doon, mga kapatid, nagtatapos sa kwento. Pagkatapos nito, isinuko nitong si Eric Liddell ang kanyang athletic career upang maging misyonaryo sa China, na kung saan itinalaga niya ang sarili sa paglilingkod hanggang siya ay mamatay. Ang buhay ni Eric ay kakaiba dahil hindi lang ito tungkol sa bilis ng pagtakbo. Ito ay tungkol sa pagsunod sa Diyos. Ito ay tungkol sa pagbibigay parangal sa Diyos na handang isakripisyo ang sariling ambisyon at karangalan upang si Lord ang maparangalan. Hindi pagpili sa kasalanan at kabanalan ang pinag-uusapan lamang dito, mga kapatid, kundi sa kung ano ang mas nais paggamitan ng buhay. Para kay Eric Liddell, hindi ang pagtakbo, kundi ang pagtatalaga ng buhay sa Diyos ang kanyang way of life. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Ano ang lesson, mga magulang at mga kapatid? Kapag kakaiba ang way of thinking mo, kakaiba rin ang way of life mo. Ang mga taong nakakaroon ng impakang buhay sa mundo ay iyong may tapang na mabuhay ng kakaiba. Hindi sila natatakot, hindi nanghihinayang, hindi nagpapadala sa way of life ng karamihan. Ayon kay Peter, kung tinatawag natin ang Diyos bilang Ama, dapat mamuhay tayo ng may kabanalan. Dapat iba ka. Pangatlo, reset your way of loving. Ano yung i-reset natin? Yung ating isipan, yung ating pamumuhay, at yung paraan ng ating pagmamahal. 1 Peter chapter 1, verse 22. Samahan niyo ako sa pagbasa. Ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya, maalab at taos-puso kayong magmahalan. Kaya dapat ang mga Kristiyano, hindi yung konting bagay lang, hindi na kayo magbabatian. Ano? Dapat, ganun, hindi, magpapasensyahan talaga tayo. Turo ni Lord yun eh. Turo ni Lord yun, hindi yan turo ng tao lang. Hindi bang konting tampuhan agad, di ba? Meron ba yan sa atin? Wala raw sa ibang church yan. Wala dito yan sa GLCM. Praise God for that. Ano, wala sa GLCM. Ano? Palapakan natin ang inyong mga sarili. Yung love, according to Jesus, is what sets us apart from the rest of the people and from the rest of all religions and beliefs. Ito ang ultimate test ng pagiging Kristiyano. Ito ang pangunahing patunay na ang isang tao ay alagad ni Jesus. Sabi nga po ninyo, alagad ni Jesus. Ngayon, sa ating passage ay dinescribe ni Peter ang love na ito. Ibig sabihin nito sa kanya, ito ay sincere love. Ito ay genuine o genuine love. Ito ay authentic love. Walang halong ibang agenda. Hindi para may mapala o mapakinabang, kundi para magbigay ng walang anumang kapalit. Mabalalim, hindi po ba? Mahirap gawin, hindi ba? So, yung deep love, intense love, fervent love with all our strength. Yun ang tinuturo. Hindi lang ito base doon sa nararamdaman mo. Ito ay isang firm decision. Sabi nga po ninyo, firm decision. So wala ito sa emosyon, wala sa pakiramdam. Ngayon, ito pa rin ay pure love. Malinis, walang bahid ng selfishness. Hindi lang galing sa puso mo, kundi galing sa puso mong binago ng Diyos. Anong sabi ng John chapter 13, verse 35? Pakinggan ninyo, by this all people will know that you are my disciples. Anong sabi? If you have love for one another. Yun ang standard. Yun ang requirements, mga kapatid. Hindi po ba? Kaya,
sa isang ilustrasyon na gusto ko rin i-share sa inyo to, makinig, yung mga mag-asawa, taas ang kamay ng mga mag-asawa. Yung mga walang asawa, pakinggan nyo rin, baka mag-aasawa na kayo, i-apply nyo ito. Sa aklat na In Sickness and in Health na sinulat ni Stephen Serr, may isang inspiring story ng isang mag-asawa, sina Steve at Mary Lou. Masaya sila sa simula. Ngunit biglang nagbago ang lahat ng tamaan ng matinding stroke itong si Mary Lou. Mula noon, hindi na niya magawa ang mga bagay na dati niyang kinagigiliwan. Nahirapan siyang magsalita, hindi na siya makagalaw ng maayos at kailangan niya ng alagang palagi. Para sa iba, ito na siguro ang katapusan ng kanilang relasyon. Pero kay Steve, ito ang pagkakataon para ipakita kung ano ang tunay na pagmamahal. Araw-araw, matigaan niyang pinapakain si Mary Lou. Pinaliliguan at tinutulungang gumalaw. Matiga siyang makipag-usap sa kanya kahit hirap na itong si Mary Lou na magsalita. Lagi siyang nasa tabi niya kahit na ang mas madali sanang gawin niya ay iwanan na lang ito. Ngayon, napansin ng mga tao sa paligid nila ang kakaibang bagay. Hindi kailanman nagreklamo si Steve. Sa halip, sinabi niya, ito ang babaeng pinangakuan kong mamahalin sa sakit man o sa ginhawa. Hindi ko lang basta naalala ang pangako ko, kundi nagpapasalamat ako na natutupad ko ito. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nakabatay sa kaginhawahan o damdamin. Ito ay nakaugat sa pangako kung ginagawa. Kaya kayong mga mag-asawa, hindi pa tapos ang journey ninyo. Kung may trabaho pa ang inyong asawa, okay yan. Paano kung wala ng trabaho ang inyong asawa? Kayo na ang nag-aalaga. Kayo na ang naguhugas ng kanyang, alam mo na, ng kanyang pupo, everything na mahirap, mahalin mo pa kaya siya? O bahala ka na sa buhay mo, sana mamatay ka na. Sana mayroong mga ganun, di ba? Pero kayo mga taga-GLCM, palagi yung nadidinig. Yung ating values sa ating mag-asawa. Dapat hanggang sa huli, hanggang sa kamatayan. Kamatayan lang ang siyang magse-separate sa atin. Magmamahalan kayo. Sino ba yung mga mag-asawa dito? Taas ang kamay. Sabi mo sa yung katabi, salamat kay Pastor, mahalin daw kita. Sa mundong ito na maraming nagmamahalang kung may pakinabang, dito sa kwento mga kapatid, ipinakita ni Steve ang kakaibang uri ng pag-ibig. Tapat, nagsasakripisyo, at gaya ng kay Kristo. Ganito po ang aking panalangin sa lahat ng mag-asawa dito sa GLCM. Kasama ako dito sa aking asawa, si Sister Beth. Sister Beth, natinig mo ito. Gagawin natin dito. Hindi, nasira tuloy yung aking Sa mundo, sa mundo, yung labing hindi ganito. Sa kanila, hindi normal ang ganito eh. Hindi normal yung ganitong uri ng pagmamahal. Mas marami ang hindi tapat kaysa tapat. Hindi po ba? Alam natin yon. Mas makikita ang ating pagkakaiba kung ang pagmamahal na pinapangaral natin ay naipapakita natin sa ating mismong mga sariling bakuran. Kaya alam nyo, mas challenging ito sa aming mga nangangaral. Mas challenging ito eh. Mas sila yung nakatingin eh. Mas ambassador na sa amin. Ang mga bully na sa nangangaral ka, dapat sa gawa mo yan. Di ba ganon? Kaya kapag nagmamahalan tayo, mga kapatid, ng sincere, deep, and pure, the world will notice. Mamangha sila, magugulat sila. And the world will believe na sumasa atin ang Diyos at totoo ang gospel na sinishare natin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ngayon, mga kapatid, pwede pong sabihin natin na hindi mo kaya. Huwag ka na mag-ambisyon ng maging kakaiba. Mahirap. Kung ano ka, yung ka na. Kaya, sumabay ka na lang sa agos. Mas madali yan mga kapatid Pag ginusto mong maging mas kakaiba, mas mahihirapan ka. Yun ang challenge. Ngunit, kung susunod ka na lang sa agos,
marami kang kasama. Marami ang nabibiktima ng ganitong mga makamundong prinsipyo, kahit sa usapin ng pananampalataya. Ngunit, alam nating hindi ganito ang kondisyon ng puso na nais ni Lord para sa atin. Kaya bilang pangwakas, na muli ay kwento ko sa inyo na at ilahad sa inyo ang isang tao nga nagpasyang maging kakaiba. Napanood at nabasa natin ang kanyang talambuhay, ang kanyang commitment, at ang kanyang boldness. Ito ay recently lang nangyari at makaka-reflect kayo dito. Which is a reflection of his life of holiness. Sa mga huling araw ng kanyang buhay, itong si Charlie Kirk, na isang kilalang tagapagsalita at debater sa Amerika, ay nagbigay ng malinaw na legacy. Hindi niya gustong maalala dahil sa politika, sa debate o sa popularidad. Ang sinabi niya ay simple, ngunit makapangyarihan. Ang sabi ni Charlie Kirk, I want to be remembered for courage, for my faith. Sa harap ng mga estudyante at kritiko, buong tapang niyang ipinahayag, Christ is Lord. Mga kapatid, sa Amerika ito, hindi ito ganoong kadali, mga kapatid. Hindi siya natakot tumayo para kay Kristo, kahit na iba ang agos ng kultura ng Western world. At doon makikita ang malaking pagkakaiba ng kanyang paninindigan. Hindi lang siya namuhay ng ayon sa uso, kundi pinili niyang mabuhay ng may ibang klaseng tapang. Tapang na nakaugat sa pananampalataya kay Jesus. Bago pumanaw itong si Kirk, ito ang iniwan niyang alaala, mga katagang nagpapakita sa mundo na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa tagumpay, sa palakpak, o sa medalya, kundi sa katapatan kay Kristo hanggang huli. Mga kapatid, ganyan po ang mensahe ng Heart Reset. Gaya ni Charlie Kirk, tinawag tayong mabuhay ng may kakaibang paninindigan, isang buhay na may malinaw na kabanalan na nakikita sa ating mismong pamumuhay. Ang mundo ngayon ay desperadong naghahanap ng mga taong kakaiba. Mga Kristiyano na dadalhin ang kanilang pananampalataya sa opisina, sa eskwelahan, sa bahay at sa lipunan. Mga Kristiyanong handang maging iba, kahit kapalit nito ay popularity, pera, o kahit ang kanilang buhay. Sasabihin na naman natin, hindi mo kaya. Tama ka. Sapagkat imposible yan sa ating mga sarili. Imposible yan sa iyong sarili lamang. Pero mga kapatid, si Lord lang ang pwedeng mag-reset ng puso natin. Siya ang tumatawag sa atin na sumabay sa tunog at tibok ng kanyang puso. Kaya, huwag tayong matakot maging kakaiba. Si Kristo ang tumatawag sa atin na maging distinct. Si Kristo ang tumatawag sa atin na maging banal. Si Kristo ang tumatawag sa atin ng maging iba. Ang tanong, mga kapatid, maging sa akin, kumusta ang puso natin? Kumusta ang puso natin? Nakareset na ba ito for the glory of God? Maaari po bang tumayo tayong lahat at dalhin natin sa altar ang mensaheng ito na magkaroon tayo ng conviction na ipapareset natin ang ating puso para kay Lord. Awitin natin si Lord ng mayroong pagsamba. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth,
that will bless your heart. Yes, Lord, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Panginoon Diyos, narito po kami. Muli ay kumaharap sa iyo ng mayroong pagpapakumbaba. Nakikita mo po ang aming puso. Tulungan mo po kami na ang pusong ito ay naka-align sa gusto mong mangyari para sa amin. O Lord, mahabag ka po sa amin. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay, wala po kaming magagawa kung sa sarili lang namin. Salamat sa iyong aral, Panginoon, na ang pusong ito, Panginoon, ay nakaugnay sa iyo, sa aming isipan, sa aming pamumuhay, at kung papaano kami magmahal. Panginoon Diyos, tunay na palaga namin ang iyong salita, na sa aming narinig na ito, Panginoon Diyos, maging asin at ilaw kami ng sanlibutan upang makilala ng lahat ng kapaligiran na tunay na ikaw na aming sinasambang Diyos, makapangyarihang Diyos, ay mapagmahal na Diyos, mapagkalinga at patuloy na kumukupkop. O Panginoon, narito kami ngayon, we dedicate ourselves, nagpapalingis sa iyo, at ang aming pusong ito ay inaalay namin sa iyo. Baguhin mo po ang pusong ito for your glory alone. I'm coming back to the heart of worship. Yes, Lord. And it's all about you, Lord. It's about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Mga kapatid, bilang pastoral prayer, pwede po ba yung mga kababaihan, ipag-pray natin, yung mga kalalakihan, yung mga asawang lalaki, yung mga asawang babae, pag-pray natin, kung maaari, ilehas natin siya, kung magkasama po kayo, manalangin tayo habang sinasamba natin sa pag-awit ng ating Panginoon, habang inaawit natin ito. Sige po, pag-pray natin, ang mga babae, ang sabi natin, mga kalalakihan, pag-pray nyo, ilihas sila. Opo, Lord. Lord, pinagpepe po namin ang mga katatayan, ang kanilang buhay, Panginoon Diyos. Magpakupkop sa iyo, pagpalain mo, Panginoon. O Lord, ikaw po ang bigay sa kanila ng katalinuhan. Ikaw bigay sa kanila ng kanilang gagawin para sa iyong kaluguran. Panginoon, ilayo mo sila sa anumang tukso, sa anumang uri ng kasamaan. Ngayon naman, ang mga babae po, ang mga lalaki, pag-pray nyo naman yung mga kababaihan. Sige po, ilayan po sila. Ang inyong asawang babae, pag-pray nyo, Lord, kinikilala ko po ang iyong kabutihan sa aming lahat. Tinataas po namin ang aming mga asawa, ang mga kababaihan, Lord. Bless mo po sila, bendisyonan mo po sila, Panginoon Diyos. Tulungan mo po sila, Panginoon.
Pagkupin mo po sila, lingapin mo po sila, Panginoon. Tulungan po sila sa kanilang mga pangailangan. Panginoon Diyos, Ikaw ang Diyos na mapagmahal. Maranasan nila ito, Panginoon, ang iyong pagkalinga. Ngayon, kung narito yung mga anak, yung mga magulang, maging doon sa mga bata, maging mga sanggol, ilehas nyo sila. At yung mga bata, sanggol, ilehas nyo sila, yung mga anak. Lord, darito pumuli kami, aking sinasaway, ang gawa ng dyablo, ang gawa ng kadiliman sa aming lahat at maging sa mga anak namin, sa mga apo, sa mga batang narito. Ilayo sa anumang sakit at karamdaman ang iyong haplos, ang iyong presensya, ang iyong pagmamahal, Panginoon, ang iyong bendisyon. At ang sino mang may karamdaman, Lord, ay aking sinasaway sa iyong banal na pangalan. Sila ay gumaling at sila ay magkaroon ng kalakasan ng katawan at maging sa lahat ng aming itinadalangin sa iyo, maging sa amin pong mga negosyo, sa aming mga hanap buhay, Lord. Maabag ka po sa amin, tulungan mo po kami at iyong pagpalain ng mga naghahanap buhay, palakasin, umasenso sila at sila, Panginoon, ay patuloy na purihin ka at ang iyong provisyon ay sapat kapagkat kalanman, Panginoon, ay walang mga Kristiyano na magpapalimos. Ikaw ay mayaman at ang iyong kayamanan at iyong pag-ibig at grasya ay patuloy mo pong ibibigay sa amin. Salamat po, Panginoon. We declare blessing. We declare blessing. We declare prosperity, Panginoon Diyos. We declare healing in Jesus' name. We declare unity. We declare love in our midst. We thank you, Jesus. We love you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Palapakan natin si Lord. God bless you all. Makakaupo na po tayo. Ang lahat ito'y biyaya mo.